Siyempre, kinausap naman si VP Sara patungkol sa issue na yan. Pakinggan din natin yung ano na yan, yung panayam na yan, dahil pinipersona non grata si sa Davao. Huwag naman tayong ganun. Huwag naman ganun. I mean, okay lang din kasi talagang syempre national hero na natin si Pangulong Duterte. Mahal na mahal natin yun. So kung ako lang talagang ayaw kong gaganunin yun. So if I can do something para makagabawit, makaganti sa mga hayop na ito, si Jay nga, nahamon na yung boyfriend na suntukan pero persona non grata is okay. Pwede rin naman, tama rin para magtanda. Pero gusto lang natin ipakita tayo mga Duterte na hindi tayo pikon. Hindi tayo pikon. Pabayaan natin niya si Vice Ganda. Pabayaan na natin na mabulok yung tao na yan. Tumatanda naman na yan. Pabayaan natin na na mabulok yan. Sabi ko nga sa inyo, 80 anyos na rin pala nanay niyan. So mahina na rin pala yung nanay niyan. 80 anyos na rin. Matanda na rin. So malay mo naman, di ba? Mauna pa yung nanay niya kay PRD. Di ba? Total naman, bastos sila di ba? Dapat hindi sila mapipikon pag binastos sila na ganyan. Pero wag, sana humaba pa yung buhay ng nanay niya. Para makita pa nung nanay niya kung gaano ka-demonyo yung pinalaki niya. Para makita nung nanay niya kung gaano pa karaming mga batang bakla ang may impluwensya nung nanay niya. Hindi ba? Tama lang yan. Okay lang yan. Bayaan lang natin yan. Ito si Inday Sara. Patungkol dyan sa mga issues ngayon na ibinabato sa kanya. VP, mayong hapon, happy kadayawan. Ma'am, unang-una, how was the experience? Ma'am, kay karon is special because we also have friends from China and Malaysia. Kumusta nga to ang Tribal Village Tour po? Yes, Tingnan mo, di ba? Ang ganda-ganda ni Inday. Tapos si niya, ganun, nakangiwi. Every time na makikita mo si Inday Sara na ini-interview na ganyan, na tinatangkilik ng taong bayan, sineselebrate ng mga Pilipino, putang na si Sendenya, ewan ko sa hayop na yun. Singiwi, sigurado ako masakit na masakit sa puso niya yan. Kaya isang beses, isang gabi, bigyan na natin sa kanila, nakasugat sila ng konti sa emosyon. Pero hanggang dun lang sila, hindi naman nila kayang sirain. Hindi naman kayang sirain ng isang Vice Ganda yung lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte. Very emotional lang tayo ngayon kasi nga, si PRD yan At saka, si PRD nakakulong ngayon pero sports naman tayo. Tumatanggap naman tayo ng mga ganyan. Basta asaran lang. Tapos, walang demandaan, walang reklamuhan. Basta, marunong kayong mangupal, pag kinupal kayo, dapat matigas din ang mukha nyo. Ganun lang yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-arawin yung tawaging mangkanor si Pangulong Duterte, baliwala yan sa mga naniniwala na ang mga Duterte ang pinakamagaling na naging mga politiko sa Pilipinas. Hindi nyo kayang baliin yan. Masaya ang tour natin ng Tribal Village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is Parang sinasabi na ni Inday na ang mga Moro, ang mga ganitong tribe, Manobo, Bilaan, mahal ako nila. Kayo, mahal kaya nila? Excuse me po, pagdating pa ng ang masaklapan nito, pagdating ng 2025, magfa-file ulit ng impeachment yung mga yan. Hindi na yan katulad nung una. Kasi nung una, nagpirma sila di ba? Nagdelikado sila. So I'm pretty sure, hindi na pipirma yung majority ng congressman dyan. Bakit? Tangin naman nanalo na si Inday Sara sa 2028 di ba? So imaginein mo, binigyan mo si Inday Sara ng isang pirma mo noong 2024 para ma-impeach siya ngayon. Hindi, in 2025.
Inimpeach nyo si VP Sara 2025, pumirma kayo, kinakabahan kayo ngayon. Kasi hindi na impeach si VP Sara tapos magkakaroon ng panibagong impeachment, pipirma ka ulit. Tangina, 2 beses mong hahayupin si Inday. Ano sa tingin mo gagawin sa inyo kapag naging presidente na siya? Hindi ba? So putang ina, yari kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, kahit na mag-file kayo ulit next year, hindi na magfa-fly yan. Marami sa mga congressman, next year, itatama na nila yung pagkakamali nila. At tulad ni Frasco, di ba? Pumirma siya pero ngayon naging kalaban na siya ng kabila. At marami pang ibang susunod na babaliktad dyan. Kasi nga, kung hindi sila maiimbestigahan yung corruption nila ngayon, pretty sure sa 2028, maiimbestigahan lahat yan. Oo, maiimbestigahan lahat yan. At pag nangyari yun, putregs yan, makikita ni VP Sara yung unang pumirma sa kanya. Tingnan mo nga ilan dun sa unang pumirma, yung pumirma ulit sa pangalawang pagkakataon. Wala nang pipirma dyan, maniwala kayo. Hindi na kaya ni Tambaluslos, huli na ang lahat. Hindi na kaya ni Tambaluslos na maging senador, vice president o presidente sa 2028. Hindi niya na kaya. Kaya makikita na rin ng mga congressman ngayon na malakas na lang kayo sa House. Pero hindi nyo nakakampi ang Senado. Maaring kakampi nyo pa ang presidente pero walang makakarating sa presidente kung ibibinbin lahat ng Senado, lahat ng mga kabulbalan nyo. So makikita ng mga congressman na mailalagay yung mga congressman sa tamang posisyon nila at lahat ng mga yan, unti-unti na, sisip-sip na yan sa mga Duterte ulit. Kaya lang naman kayo dumami ngayon eh. Lahat naman ng mga nasa kampo nyo ngayon, Duterte naman lahat yan eh. Duterte lahat yan noon. Duterte ulit yung mananalo ngayon. Ano sa tingin yung gagawin? Bumaliktad nga sila. Pumanig sila kay Bongbong eh. Ano sa tingin yung gagawin? Lahat sila awayin si VP Sara. Si VP Sara na yung pinakamakapangyarihan. At kung hindi na-impeach si VP Sara ngayon, hindi nyo siya may impeach sa pagka-presidente na siya. Inday Sara will not commit the same mistakes na ginawa ng tatay niya. Yun ang, alam mo, mayroong malaking ginawang mali si Tatay Digong eh. Hindi siya nag-focus masyado sa mga magnanakaw na mga politiko. Nag-focus siya sa mga ahensya ng gobyerno, nag-focus siya sa corruption sa ground, nag-focus siya sa pag-ayos ng Pilipinas. Pero yung mga magnanakaw talaga sa Congress, hindi siya nakapag-focus eh. So si Inday Sara ang magfo-focus dun. Showcase of the traditional houses of the indigenous peoples tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Alright. Now let's accept questions. First, Sir Arjun, Ma'am, GMA. Kadayawan. Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na din ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami. Alam mo kung ibibenta natin sa ibang lahi, yung narrative nila na magnanakaw si BP, wala maniniwala na foreigner. Bakit? Tingnan mo, ano hikaw? Ano damit? Ano sapatos? Ano bag? Ano relos? Doon mo makikita kung magnanakaw. Yung isang tao. Tingnan mo yung sa Congress, tingnan nyo sila manamit. Tingnan nyo yung mga relos na suot nila. Di ba? Hindi siya larawan ng frugality. Si Inday Sara is very simple. Si Pangulong Duterte, yung bahay niya na binibenta, galit na galit siya. Kasi binibenta yung bahay niya, nag-iisang bahay niya yun. Baka may mga bahay pa silang iba pero hindi na sa kanya nakapangalan yun. At saka hindi siya nakatira ron. So,
I mean, nakikita ng mga world leaders how simple yung pamumuhay ng mga Duterte. Even if they're going abroad, pupunta sila dito sa Hague, walang bodyguard. Nagbubus, nagtatram. Sinong korap ang ganyan? Hindi ba? Sinong kurakot ang ganyan? Samantalang nakikita natin, alam mo, may mga balita ko sa Amerika na yung mga, syempre marami tayong mga kababayan, mga subscribers na taga-casino mga kasinong malalaki sa Amerika. Alam mo, grabe daw yung mga senador, grabe daw yung mga congressman pag nagsugal dun. Oo, daan-daang milyon daw yung tinatapon nilang pera sa casino. Nakita mo si Basti sa casino? Baka sa beer house, nakita mo yan, ng chichiks. Pero hindi mo sila makikita sa bisyo na yung involved mag-spend or mag-splurge sa sobrang yaman. Hindi mo sila makikita na ganun. Oo. Very simple sila. Ang hirap sabihin na nagnakaw yung isang tao, walang helicopter, walang sports car, walang bulletproof na Escalade. Di ba? Gets ninyo? Paano nyo patutunayan? Saan nyo dadalhin yung pera? Babaw nyo sa lupa? Ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FPR, regarding po din sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po, ma'am? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain. Gets nyo. Si Inday Sara, hindi siya pwede mag-explain tungkol sa kaso. Si Inday Sara, hindi siya pwede mag-explain tungkol sa mga decisions ni Kaufman. But read between the lines. Ang amo ni Kaufman, si Inday Sara at si Pangulong Duterte. So, Kaufman can never or will never act on his own. Kailangan lahat ng gagawin niya ay isasabihin o itato kung may suggestion siya, ilelay niya yon sa mga principal niya, which is Inday at si Pangulo. But when it comes to talking about the case, there's only one person who's allowed to do it. Siya lang. Pero lahat ng sasabihin ni Kaufman, definitely, nasabi niya na muna sa principal niya bago niya bitawan sa media. So kayo na magbasa. Para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Attorney Kaufman, nandun pa rin po ba? Of course, yes. Yung trust and confidence nyo kay Kaufman, nandun pa din ba? Yes, of course. Siya pa abogado Kung hindi na ako kumpiyansa sa kanya, hindi na siya abogado. So, yung trust and confidence niya kay Kaufman, pa din, intact. So gets nyo na. Kahit ano pang sabihin nyo tungkol kay Kaufman, yung kumpiyansa ni Inday, and at the end of the day, yung kumpiyansa ni Inday sa kanya is full pa, wala siyang paki sa opinion nyo. Wala siyang paki kung lahat ng Pilipino magalit sa kanya kay Kaufman. Wala siyang paki, hindi man siya Pinoy. Hindi man siya vlogger, hindi naman siya public figure. Siya ay isang abogado. Makakasama sa kanyang reputasyon kung matatalo yung kaso niya. Siyempre, high profile ito I am pretty sure na ginagawa ni Kaufman lahat ng kanyang makakaya para manalo tayo sa kaso na yan. Palagay ko, at least 80% naniniwala ako na Kaufman is not betraying
the Duterte as what other people are claiming. According to VP Sara, sabi ko sa inyo, you question Kaufman, you question VP Sara. O, plain and simple. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? O, siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco of Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget Budget hearing, deliberation? ma'am. Yung budget hearing? Yes, budget hearing. Well, it will be the same no as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence niyo po daw. Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung... Malabo yung habitual absence. Kasi, alam mo, ginagawa kayong tanga ni Claire Castro eh. Nadulas na si Claire Castro sa kanyang vlog. Sabi ni Claire Castro sa kanyang vlog, hindi aalis ang Vice President kay personal yan or official nang walang approval or travel authority from the Malacanang. Oh, sinabi niya yun. So it means, kung umaalis siya, pinipirmahan ng Malacanang. Pumapayag ang Malacanang. So legit, yung mga pag-alis-alis niya. Kasi you can always say no. Pwede mo namang i-decline eh. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Umalis ka na nung nakaraan eh. Oh, sa susunod ka na ulit umalis. Diba? Kaya ka nga nagpapapirma ng travel authority. Humihingi ka ng permit. So, every time na umaalis siya, may permit siya. Therefore, ano nirereklamo ni Claire Castro? To begin with, hindi naman aalis yan kung hindi nyo bibigyan ng travel permit. Boba. Sinabi niya yun sa kanyang vlog. Sabi ko nga, nahuhuli talaga yung isdang tanga sa bibig. O, nahuhuli yung isdang tanga sa bibig. O, so ngayon, bakit siya nagre-reklamo na alis si VP Sara? Pinipirmahan ng opisina ng presidente. O, bakit hindi siya magreklamo sa opisina ng presidente? Ba't kayo payag ng payag na alis yan? Di ba? O, nahuli sa bibig yung gaga. Oh, so, kasi sabi niya nga kung umalis siya, pumunta siya ng Kuwait, wala kaming travel authority na nare-receive. So, hindi namin alam. Kung umalis siya, wala siyang travel authority, ano yan? Bawal yun. So, ibig sabihin, lahat ng alis ni VP Sara, pirmado ng Malacanang. Kasi ganito yan. Oh, halimbawa ako, pag pumunta ako ng airport, sa immigration natin, screening, tinatanong yan, are you a government official? Are you a government employee? Kasi kapag taga-gobyerno ka, magpapakita ka ng travel authority. Hindi ka makakalabas ng immigration natin nung wala kang travel authority. Oh, so nakakalabas ng bansa si Vice President Inday Sara, meaning may mga travel authority siya at ang signatory ng travel authority niya si Bersamin. Ano nirereklamo mo, Claire? Sa mga pag-alis-alis niya. Pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon.
Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you. Yan ang ginagawa ni Claire Castro. Oo, gagawin tanga yung mga Pilipino, parang pasyal ng pasyal si Inday Sara, pero payag naman sila ng payag, pirma naman sila ng pirma. Okay na ganun itong mga to gagawin nyo pang tanga mga Pilipino, hindi tanga mga DDS. Uy. Ma'am, we have one question from Ms. Ruth Palo, ma'am. Vice, ano po yung maitulong ng OVP sa mga tribal Upkeep, pwede kami magnegosyo, ay pwedeng Bisag ka na guys, house speaker na bisag i-archive na, bisag wala na na-revive na, pero still, di ka po atong siya closer for consideration and mura pa siya still nagaon sa daw. si speaker nag-murag threaten ang Supreme Board na kung dili will not take action sa MR, si Kamupod is pwede po i-impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of... Yan ang magaling, di ba? You cannot comment on something na hindi mo alam. Bakit si Claire ginagawa niya yan? Di ba? Bakit si Claire mahilig magbigay ng opinion sa mga bagay na hindi naman kailangan opinion niya? Ang kailangan, opinion ng Malacanang, pero bigay siya ng bigay ng personal na opinion niya. Tama si Inday. Kahit ako, pag nagtanong ako kay Inday, sasabihin niya, ay, hindi ko kasi alam yung ganito eh. Hindi ako makapag-comment. Hindi naman ibig sabihin ni-interview ka pagka nagtanong sila, sasagot ka eh. Meron kang mga hindi kayang sagutin at pwedeng sagutin, pwede mo namang hindi sagutin. Hindi ba? Hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa, no? It's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. Mr. Annie Marcos described the speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor. Panawagan niyo. Siguro, wala po ko kadungog ana sa decision sa Supreme Court na there was really abuse. And there was kanagaling show of power na mali. Thank you, ma'am. We have Ma'am Ivy. Yes. After that joke, returning to FDR, famous campaign promise to flag there, not only was the promise unfulfilled, but it's even Joke kung asa siya, but kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. Yan yung tanong kay Vice kung persona non grata. Oh. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last, ma'am. Nakita nyo yung sagot ni VP Sara. Si VP Sara, ang sagot niya, ayaw kong magsalita patungkol dyan dahil hindi ko naman yan linya. It's the City Council of Davao who should file a petition, who should answer the question. Kasi kung ako lang, takin yan. Si Vice Ganda, mapipikon ako dyan. Wala namang kwentang tao yan. Diba? Ano lang yan? Komedyante lang yan. Oo, hinahamak na natin yung trabaho niya. Komedyante lang yan. Bakit makikialam siya sa politika? Yung mga komedyante nakikialam sa politika, nagmumukhang tanga, katulad ni Tito Soto. Diba? Komedyante, hindi na lang mag-comedy. Nakikialam sa batas, nagmamagaling. Ang kaharap mo, mga abogado, kini-question mo yung Supreme Court na napakahirap ng pinagdaanan para maging justice. Samantalang para maging maging senador ka, read and write at saka Pilipino ka lang, tsaka sikat ka, mananalo ka na. Hindi ba? So, ganyan ang nangyayari kapag yung mga hindi naman dapat talaga nagko-komentaryo patungkol sa politika, nagko-komentaryo patungkol sa politika. Nagmumukhang tanga, katulad ni Vice Ganda at saka ni Tito. Ma'am Jean of SMNI. Ma'am, would you like to comment on sa recent remark ni Trillanes na he won't support Lenny Robredo because mag-aliado ng kayo ng mag-training? Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang Hindi pa president yun, former Vice President Inday.
maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comments Yes, okay. ni person na nag-file og bail. Alright, yes. Next one, ma'am. What's your favorite part sa Kadayawan Festival? Yan. Di ba very safe sumagot si Inday Sara? Minsan kasi mas mabuti yung ganyan eh. Yung alam mo yun, yung mga chismis na ganyan. Well, trabaho ng mga media na tanungin ka ng mga chismis, critical na mga tanong para meron silang content. Nasa sayo. Kaya hindi nila paborito si Inday. Kasi nga hindi sila makakuha kay Inday ng mga sagot na wala namang katuturan sa bayang Pilipinas or walang koneksyon. Hindi sila, kaya favorite nila si yung mga congressman, favorite nila yung si Claire Castro, favorite nila si Dilima, kasi nga patolera yung mga yan, mga patol-patol. Lahat pinapatulan kahit hindi naman dapat kinokomentohan, nagmamagaling kokomentohan. Pero si Inday kaya less favorite yan ng mga media kasi nga hindi ka makakuha sa kanya ng mga ng mga sagot na pwedeng maging headline. Paminsan, pag napipikon na siya, pero pagka good mood si VP Sara, when VP Sara is in the good mood or in a good mood, hindi yan siya pumapatol. Masyadong matalino yan pag tiningnan mo talaga at pag nakita mo talaga siya. Hindi siya putyo na tao. May kwenta siyang tao. Hindi siya yung katulad nila Claire Castro na clout chaser, nila Vice Ganda na sikat na, nagpapasikat pa. Oo, hindi ko talaga maintindihan. But anyways, ayan, nakita nyo yung mga bagay-bagay patungkol dyan sa mga issues na kinakaharap natin ngayon. Syempre, gumagabi na. At kailangan na rin natin magpahinga dahil tayo'y hahayo pa at magpaparami. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I-follow po ninyo ang lahat ng Banateros, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, si Master Judea, si Jay Guevara, si Paring RJ. Siyempre lahat ng mga vloggers na align sa mga Duterte, sila PH Update, sila PH News, lahat ng mga DDS, mga biraderos, lahat. Dahil yung kalaban natin may pera, yung kalaban natin makakapal ang mukha. Meron tayo prinsipyo. Kaya magsama-sama tayo. Lahat ng mga vlogs na yan, i-like at i-share ninyo. Mabuhay kayo lahat. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
walang hanggan.